Sa kabila ng mga taon ng matinding tensyon, isang malupit na babala mula kay Donald Trump ang nag-udyok sa Iran na magbukas ng negosasyon. Habang ang puwersang militar ng Amerika ay nagsasanib at nagtitipon sa paligid ng Iran, ang buong mundo ay nakatitig sa isang delikadong hakbang na pwedeng gawin ng dalawang bansa. Ang tanong, magiging daan ba ito patungo sa kapayapaan o maghahantong sa isang digmaang nuklear na kayang magpabago ng lahat? Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo i-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Bago pa man magsimula ang kasalukuyang tensyon, ang Iran ay matagal nang naging issue sa larangan ng internasyonal na politika. Ang kanilang ambisyon na magtayo ng sariling nuclear program ay nagdulot ng malalaking takot hindi lamang sa mga kalapit bansa kundi sa buong mundo. Ang mga kasunduan na ginawa noong mga nakaraang taon ay naging daan upang mapanatili ang pansamantalang katahimikan, ngunit hindi rin ito tumagal. Nang umupo si Donald Trump sa pwesto noong 2016, agad niyang ipinahayag ang kanyang intensyon na baguhin ang nuclear agreement na ipinatupad ni Obama, isang kasunduan na kilala bilang JCPOA o Joint Comprehensive Plan of Action. Ayon sa Trump, ang kasunduan ay hindi nakatugon sa mga tunay na panganib na dulot ng programa ng nuklear ng Iran. Marami siyang ikinokriticize sa nasabing kasunduan at kabilang dito ang kakulangan ng mga hakbang upang mapigilan ang Iran sa pagpapalawak ng kanilang nuclear capabilities sa hinaharap. Sa mga unang taon ng administrasyon ni Trump, pinatindi niya ang parusa sa Iran gamit ang tinatawag na Maximum Pressure Campaign. Ang layunin ng kampanyang ito ay gawing matindi ang paghihirap ng buhay ng mga Iranian sa pamamagitan ng mga parusa at paghinto ng mga kalakalan upang mapilit ang gobyerno ng Iran na makipag-ayos at bumalik sa mga negosasyon. Kasabay nito, ang Iran ay nagsimulang maglabas ng mga pahayag na hindi nila titigilan ang kanilang nuclear program at magiging handa silang gamitin ito bilang sandata upang protektahan ang kanilang interes. Ang pagpapalakas ng presence ng Amerika sa Iran ay nagbigay ng kakaibang reaksyon mula sa Tehran, kapitolyo ng Iran. Sa kabila ng mga ulat ng pagsusumikap ng Iran na makipag-ayos, ang mga hakbang ng Amerika ay nagpatuloy sa pag-abot ng rurok ng tensyon. Muling nanumbalik ang banta ng digmaan, isang digmaang may kakayahang baguhin ang buong balanse ng kapangyarihan sa mundo. Pagkatapos ng ilang buwan ng hindi pagkakasunduan, muling umabot sa isang kritikal na punto ang relasyon ng dalawang bansa. Ang pinakasikat na pangyayari ay nang ang mga Amerikanong puwersa ay nagpahayag ng pag-deploy ng mga B-2 stealth bombers sa rehiyon ng Indian Ocean, particular sa Diego Garcia. Ang Diego Garcia ay isang strategic na base ng Amerika na matatagpuan sa Indian Ocean at ito ay may kakayahang magsagawa ng mga operasyon laban sa mga target na matatagpuan sa loob ng teritoryo ng Iran, tulad ng mga underground nuclear facilities. Gayunpaman, patuloy na pagsusumikap ng Iran na makamit ang kanilang layuning magkaroon ng mga advanced na nuclear weapons at ito ay nagpapakita ng patuloy na banta sa kaligtasan ng buong mundo. Bagamat may mga pagsusumikap mula sa mga bansa at organisasyon upang pigilan ang Iran, may mga indikasyon na hindi pa rin natatapos ang kanilang ambisyon. Isang bahagi ng kanilang plano ay ang pagtatayo ng mas advanced na pasilidad para sa uranium enrichment. Hindi rin maikakaila na ang Iran ay aktibong nag-i-import ng mga kagamitan at teknolohiya na makakatulong sa kanilang nuclear program, isang hakbang na labag sa mga kasunduan at ipinagbabawal ng mga internasyonal na batas. Ang kanilang patuloy na pagsisikap na mapabilis ang enrichment ng uranium ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na maging isang nuclear power sa rehiyon. Isa pang mahalagang aspeto ng tensyon ay ang papel na ginagampanan ng Russia at China sa issue ng Iran. Sa mga nakaraang taon, ang Russia at Iran ay naging mga strategic na alyado sa rehiyon. Ang Russia, na matagal ng kasosyo ng Iran sa mga aspeto ng enerhiya, defense at military na teknolohiya, ay patuloy na nagbibigay ng suporta sa mga hakbang ng Iran. Kasama rin ang China, na isa sa mga pinakamalaking kalakal na kasosyo ng Iran, sa pagpapalakas ng presensya ng Tehran sa pandaigdigang kalakalan at ekonomiya.
Ang Russia, sa particular, ay umaasa sa Iran para sa mga drone at missile na ginagamit nila sa kanilang laban sa Ukraine. Ang mga drone mula sa Iran ay naging isang makapangyarihang kasangkapan sa digmaan ng Russia laban sa Ukraine, kaya't isang malaking banta para sa Russia ang pagkakaroon ng anumang pagkagambala sa relasyon ng Iran at Amerika. Kung ang Amerika ay magtatagumpay sa paghinto sa Iran sa kanilang nuclear program, mayroong malalaking epekto ito sa military na kapasidad ng Russia. Ngunit matapos ang serye ng sandamakmak na banta, tila napilitan ng Iran na magbukas ng mga pinto para sa negosasyon. Nang ipasa ni Trump ang isang liham kay Ayatollah Ali Khamenei, ang pinuno ng Iran, ipinahayag niya ang kagustuhan ng Amerika na magsimula ng isang bagong kasunduan. Ngunit malinaw ang mensahe. Kung hindi papayag ang Iran na magbukas ng negosasyon, maaari nilang asahan ang isang malupit na tugon mula sa Amerika. Ibinigay pa ni Trump ang 2 buwan na palugit upang makapagsimula ng usapan. Ang reaksyon ng Iran ay naging mas mahinahon kumpara sa inaasahan ng marami. Bagamat hindi nila tinanggap ang direktang pag-uusap sa Amerika, ipinahayag nila ang kanilang kagustuhan na makipag-ugnayan sa pamamagitan ng isang third-party country, ang Oman. Ang mga negosasyong ito ay tinawag na indirect talks at naging palatandaan na may mga pag-asa pang magpatuloy ang komunikasyon sa pagitan ng 2 bansa. Sa kanilang sagot, itinanggi ng Iran na makikipag-usap ng direkta habang may banta ng digmaan o malupit na parusa. Ngunit ipinaliwanag nila na maaari nilang ituloy ang mga hindi direktang pag-uusap at handa silang makinig kung ito ay magbibigay ng kapayapaan. Inamin ng Iran na sila ay nagkaroon ng matinding galit sa mga ginawa ng Amerika, lalo na noong inatras ni Trump ang bansa mula sa 2015 nuclear deal. Gayunpaman, tila napilitan silang magbukas ng pinto para sa bagong negosasyon. Bago rito, may mga ulat na nagsasabi na ang Iran ay nakipag-usap sa pamamagitan ng European Union bilang tulay para muling itaguyod ang diplomatikong channel. Ipinahayag ng mga opisyal ng EU na bukas ang Iran sa mga kompromiso basta't hindi sila bababa sa kanilang pangunahing interes, lalo na ang kanilang karapatan sa nuclear energy para sa layuning pangkapayapaan. Subalit ang kakulangan ng suporta mula sa mga kaalyado at ang patuloy na presyur mula sa Amerika ay nagtulak sa kanila na muling pag-isipan ang kanilang posisyon. Nagpatuloy din ang serye ng mga hakbang ng Iran na tila nagpapakitang sila ay nagiging defensive kaysa aggressive. Isa na rito ang desisyon nilang pahintulutan ang ilang inspeksyon ng International Atomic Energy Agency, IAEA, sa kabila ng naunang bantang isara ang pintuan sa naturang ahensya. Ipinahiwatig ng mga aksyong ito na ang Iran ay hindi lubos na isinasara ang posibilidad ng pakikipagtulungan, lalo na kung makakamit nila ang kahit bahagyang pag-alis ng parusa. Samantala, sa loob mismo ng Iran, lalong lumalalim ang krisis na nararanasan ng kanilang mamamayan. Ayon sa mga ulat mula sa independent monitoring groups, dumami ang insidente ng civil unrest, mga protesta ukol sa kakulangan ng pagkain, kuryente, at iba pang pangunahing serbisyo. Ang internal na kaguluhan ay tila naging isa pang dahilan kung bakit kinakailangan ng Iran na magpakita ng kaunting flexibility sa panlabas na usapan upang hindi tuluyang sumabog ang galit ng publiko. Sa militar na aspeto, napagmasdan ang makabuluhang pagbawas ng agresibong retorika mula sa Iran kahit pa may mga insidente ng sagupaan sa Strait of Hormuz. Sa halip na magsimula ng bagong alitan, pinili ng Iran na ipadaan sa diplomatikong paraan ang kanilang hinaing. Ito ay malinaw na indikasyon na hindi nila nais ang direktang sagupaan sa isang bansang tulad ng Estados Unidos na may mas modernong kagamitang pandigma at mas matibay na alyansa sa pandaigdigang larangan. Sa kabuuan, bagamat patuloy pa rin ang Iran sa pagsubok na panatilihin ang kanilang dignidad sa harap ng pandaigdigang komunidad, malinaw sa kanilang mga hakbang na napilitan silang baguhin ang estratehiya. Ang kanilang pagbubukas sa hindi direktang usapan, pakikipag-ugnayan sa mga European mediators at pagpigil sa mga agresibong kilos ay patunay na sila ay natulak sa isang posisyon kung saan ang kompromiso ay tila mas mabigat kaysa sa patuloy na paglalaban. Isa itong maingat na pagsuko, hindi sa salita kundi sa kilos.
Habang ang mga puwersang militar ng Amerika ay nagtipon sa paligid ng Iran at ang mga negosasyon ay patuloy, ang tanong ay nananatiling, ano ang magiging kalalabasan ng krisis na ito? Ang posibilidad ng isang digmaang nuklear ay isang masakit na katotohanan na hindi maiwasan. Sa kasaysayan, ang mga tensyon sa gitnang silangan ay may mga pagkakataon ng pagpaputok ng mga conflict na nagresulta sa mga malalaking pagkasira. Ngunit ang isang nuclear war ay walang kapantay na pagkawasak at ang epekto nito sa buong mundo ay magiging malubha. Bagamat walang tiyak na kasiguruhan na ang digmaang nuklear ay magaganap, ang patuloy na tensyon at ang mga hakbang ng Amerika na nagpapakita ng malupit na aksyon ay nagdadala ng isang banta na hindi maaring balewalain. Ang hamon na ito ay isang patuloy na laro ng kapalaran at ang mundo ay nagmamasid, naghihintay sa susunod na hakbang ng mga lider ng Iran at Amerika. Kaalam, tama ba ang naging desisyon ng Iran? Makatarungan ba ang ginagawa ng Amerika? Kung ikaw ay may opinyon o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel. Tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.